Breaking update, Kongreso at Quadcom nataranta sa kilos ex-Justice Carpio, Tomestigo Duterte panalo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ngayon ang mga pahayag ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon mula kay General Macanas. Ayan, the General's viewpoint. Syempre, suportahan natin yan. Tuloy natin mga katunay. Tungkol sa mga sagot ni Pangulong Duterte sa Quadcom hearing, lumalabas na, or indirectly, bumibilib yung itong si Carpio sa galing ng mga sagot ni PRRD. Pinaglalaroan lang niya sila, mga kongresista. Ay, Diyos ko, hindi na tayo magtataka. Talagang pinaglalaroan niya lang talaga. Sinasakyan lang sila ni PRRD. Doon lang sa mga sinasabi ni PRRD na pasensya na po, sorry. Doon lang parang nakakatawa binabagayan lang ni PRRD kung ano yung ginagawa nila Diba? Gusto nila ng tahimik si PRRD. Ayaw nila ng magaspang na pananalita ni PRRD. Gusto nila yung ganun lang, yung mahinahon lang. O, pinagbigyan sila ni PRRD. Kaso parang hindi tayo sanay kay PRRD ng ganun Kahit pa paano, lumalabas pa rin yung pagka-brusko ni PRRD. Maganda yung mga paliwanag niya. Nakikita niya yung mga galaw ni Duterte na nakakabilib talaga itong ating tatay Digo. Okay, pakinggan natin ang interview ng Billionario.com. Reaction when you heard the former president say that, sir? Well, it's good that he said let the ICC come here. But I think what he will do is he will go to the Supreme Court to stop it. He will get a TRO. Because it's always been like that. At the last minute, he will put up a barrier, an obstruction. Like, for example, when he challenged Senator Trillanes, I will sign the waiver, but I will slap you first. And finally, Trillanes said, yes, okay, sign the waiver, you can slap me. And he refused to do it. So that's part of his strategy. So you don't think he was sincere? Okay. So, strategy ni Digong lang yan, sabi niya. Yung mga pinapaapura niya, sige na, come on. Pasok kayo. Bakit? Ganon katapang si PRRD nang papasukin ng Hindi, tsaka talagang welcome sa kanya. Sige, bahala kayo. Pumunta kayo rito. Pumasok kayo. 'Di ba? At tsaka, syempre, ganyan yung mga tao na talagang wala namang ginagawang hindi maganda. No? Kung alam mong wala kang ginagawang hindi maganda at hindi ka naman nakaperwisyo ng kapwa mo ng mga inosenteng tao, bakit ka matatakot? Kaya lang naman nilunsad John para ipagtanggol yung mga inosenteng tao at yung mga naging biktima din ng masamang bisyo na yun. 'Di ba? Para matapos kasi ilang taong naghari yun 'Di ba? Yun ang pinagmumulan ng krimen, yung bisyo na yun. So, wala masyadong uma-action dun. May mga nahuhuli, pero hindi ganun na tinututukan masyado. Kaya nga ganun na bigla silang kumalat, lumobo ng lumobo. Nung dumating si PRRD, doon talaga nasubukan, yung talagang sinasabi ni PRRD at talagang ginawa niya naman talaga nung panahon na yun. Talagang nasawatan niya talaga yung mga nagpapakalat ng bisyo na yun. 'Di ba? Nasawatan niya talaga. Hindi man naubos pero nabawasan, napilayan. 'Di ba? Naging ligtas nung mga panahon na yun. Walang naging problema masyado. Hindi natatakot ang mga tao na maglakad sa kalsada kahit hating gabi. 'Di ba? Protektad, laging ang may mga pulis na nagro-ronda noon 'Di ba? Kaya feel mo talaga sa sarili mo ay napaka-safe nung panahon na yun. Hindi ko nakita yung ganyang pwedeng gawin ni PRRD na magpunta siya sa Supreme Court. Okay, granting na nandito na ang Supreme Court at mag-file ng petisyon si PRRD sa Supreme Court. Tingin ko, pagbibigyan siya ng Supreme Court dahil walang jurisdiction ng ICC. Malaking sampal sa Supreme Court
yung pagpasok ng ICC. Oh, Kaya grabe, no? Din ako sa galing nitong si Supreme Court Justice nga. Hindi ko nakita ito. kumbaga pwede niya i-apila dun yun sa Supreme Court Na ni PRRD. panalo si PRRD sa Supreme Court pag pasok ng ICC, sigurado Oo, wala silang jurisdiction dito. Grabe. Yun naman sign ng waiver. Okay. Sampalin. Kumayag, sampal. Kailan, hindi pa rin siya nagpirma. Ayun, mga ganong style Duterte lang. Malay natin, baka biglang sampalin. Kita natin yung gigil ni Digong nun eh, no? Talaga naman nakakagigil si Trill nun eh. Kung ano-ano mga ebidensyang how show yung pinapakita. Well, I don't think he was sincere. Because his lawyers will tell him don't do it. And I think he's playing around up to now. He's been playing around. Playing around. Agree ba kayo na nilalaro lang ni PRRD ang mga kongresista? Hindi rin makahalata ang mga kongresista. Yan ang master strategist na Hindi presidente. nila kaya si PRRD. Ang tagal niyan, no, nanungkulan. Naging mayor yan, naging presidente yan. Alam niya na yung hocus-pocus dyan. Lalong-lalo na yung mga buguhan na nagtatanong sa kanya na buong akala naman nila parang napakatalino pa nila kay PRRD. Alam na ni PRRD kung ano ang ginagawa nila. At alam ni PRRD kung ano ang gagawin niya at isasagot niya. 'Di ba? At saka lahat naman, sinasagot niya naman. 'Di ba? Lahat ng sinabi niya noong nangangampanya pa lang siya, no? Kahit pagka-mayor niya 'di ba? Lahat naman ng sinasabi niya ay sinasabi niya diyan kahit sa Kongreso, sa Senado sinasabi niya rin. Walang pinagkakaiba. Kaso nga lang, ang gusto lang dito kasi sa Kamara, talagang aminin talaga ni Digong yung mga ginagawa niya na ginawa naman ni Tatay Digong. 'Di ba? Kaso nga lang syempre, yung pag-amin niyang yun, bakit niya ba nagawa yung bagay na yun? Dahil para sa taong bayan. Sinabi nga ni Tatay Digong yun para ipagtanggol ang mga inosenteng taong bayan na nagiging biktima ng bisyo na yun. At yung mga nagiging biktima ng mga gumagamit na yun. 'Di ba? Alam natin yan, kumakalat ang kriminalidad dito sa ating bansa dahil dyan sa bisyo na yan. Yan ang punot dulo na pinagkakaumpisahan, pinagkakaugatan. Kapag nagkaunsihan pa nga lang dyan, di ba? Doon pa lang is nakikita natin may mga tumitimbwang na talaga. Nagkakaroon na ng kriminalidad. Nagkakaroon ng mga pagnanakaw, di ba? Hanggang sa humantong na, syempre. Di ba? Magkakakitilan na ng di ba? Ang daming nagiging ang daming nagiging pangit na resulta yung bisyo na yan na binigyan ng solusyon ni PRRD. Hindi ninyo kaya si Tatay Digong. The best talaga itong leader na ito na marunong siyang maglaro Yan ang kailangan natin sa ating bansa. Yung wais. Wais Oo, na marunong kang sumakay. 'Di ba? Hindi yung basta sugod ka na sugod. Alam naman natin si Tatay Digong is matapang na tao yan. Pero utak ang ginagamit niya. O gaya nga dyan sa China, 'di ba? Kung tayo nakipagbakbakan sa China, malamang ko lahat tayo ngayon perwisyo. Lahat tayo wasak-wasak. Pwede naman nating kausapin ng maayos ng mahinahon kung ano ba talaga, pero hindi naman natin ibibigay kung ano yung gusto nilang kunin sa atin dahil sa atin yun. Ang atin ay atin, pero gagawa tayo ng solusyon. Gumagawa sa ng solusyon para hindi magkaroon ng problema tayo sa China, na magkaroon tayo ng gera. 'Di ba? Na maraming inosenteng madadamay dito sa atin sa Pilipinas. Kasi alam naman ni Tatay Digong kahit sa sarili niya, lugi tayo kapag nagkaroon ng bakbakan. 'Di ba? China versus Philippines, lugi tayo. Sa armas pa lang, lugi na tayo. 'Di ba? Kulang. Alam natin ang mga Pilipino matapang. Sasabay tayo kung sasabay. Kahit gulok lang ang dala natin, sasabayan natin yan. Kaso syempre, mas pinananatili ni Tatay Digong na hindi tayo maperwisyo. Kaya kung merong solusyon, yun ang gagawin mo. Kaya nga talagang yung utak niya, iniisip niya muna yung mga ginagawa niya. Siguro sa mga sinasabi niya, nagiging padalos-dalos siya. Pero sa mga ganyan, klase,
is talagang pinagpaplanuhan niya maigi. Umiira lang isip niya, tatagal ba naman sa politika yan si Tatay Digong kung hindi mautak yan? Hanggang ngayon nga, ang dami nagre-reklamo sa kanya, hindi pa nila mapakulong. Nakita mo yung sinceridad niya to protect our country. Yes. Kita mo yung kanyang commitment na alisin ang problema o isolve ang problema ng droga sa he is the only president na nakagawa niyan. Of course, nung panahon ni Marcos Sr., grabe din ang ginawa ng Marcos Sr. Kaya believe ako sa Marcos Sr. Nagsisimula na ang problema ng droga noon. Anong ginawa ng Marcos Sr.? Kamay na bakal. Oh. Firing squad. I think second year high Diba? Bukod kay Marcos Sr., si PRRD lang ang gumawa kasi ang daming terminong nagdaan eh. Hindi nila mabanggayan eh. Diba? Hindi nila masawata, hindi nila tinututukan masyado. Kaya talagang nagtiwala naman sa sarili yung mga nagpapakalat niyan. Kaya kumalat ng kumalat, dumami ng dumami. school ako noon. 1971 or 72. Firing squad si Lin Eng Sing. Televised throughout the world. Oh. Ginorgor, firing squad. Ala Rizal. Anong nangyari? Wala. Nagsilayasan lahat ang mga gustong sumira sa ating bansa gamit ang droga. Yun ang maganda kay So, yung style Marcos Ferdinand Sr., Marcos. the same style ni PRRD, yung kanyang war on drugs. Ganyan ang kailangan natin. Wala. Oo. Kala natin mayroong continuity of programs. Kaya kung anong nasimula ni PRRD, itutuloy ng Marcos Jr. Nabudol po tayo. Although, meron ding itinuloy. Hindi, kasi ang iniisip natin noon, no, na baka mamaya, syempre, tatay niya si Ferdinand Marcos Sr. Eh. Baka pareho sila ng pag-iisip eh. Pagpalagay natin, anak siya, medyo maiiba, di ba? Pero parang maiisip natin na, baka magaya niya yung ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Kaso nga lang napakalayo. Hindi niya nagawa lahat nung hindi niya kayang gawin yung mga nagawa ni Ferdinand Marcos Sr., yung tatay niya. 'Di ba? Kaya hindi mo maiko-continue kung ano man ang ginawa ni Tatay Digong. Kasi nga may similarity yung ginawa ni FEM tsaka ni Tatay Digong. So kung hindi mo kayang gawin yung ginagawa ni FEM, hindi mo kayang ituloy kung ano man yung nasimula ni Tatay Digong. Kailang karamihan wala. Itong war on drugs, hindi itinuloy. Merong kampanya, kailang binayot. Mahina, bloodless. Wala, ang mahina. gusto nila. Bloodless. Ayaw nila na mayroong magurgur. Sko, hindi naman pa pwedeng bloodless naman, no? Siyempre, yung mga yan, milyones ang pinag-uusapan. Kapag nahuli yan, milyon ang mawawala sa kanila. Sa tingin ba nila, makukuha yan sa pakikipag-usap lang? Mapapasuko mo ng ganun-ganun lang yan? Malabo yan. Tuloy, ating kapulisan, bago lang. Nagurgur, napaslangan tayo, nalagasan tayo, 2 pulis at 4 ang sugatan na pulis. Talo. Dahil, bloodless eh. Ganon, so, sayang, walang continuity. Ganon po, wais po si Tatay Digong, hindi nyo siya kaya, mga kongresista. Tuloy natin ha. With the House, he said, I will sign the waiver. But he said, but you have to sign also waivers. So it doesn't mean anything. Was that kind of statements made by the former president that surprised you? Or was Well, that... that's par for the course for him. He will say, okay, I will sign, but at the last minute he will say, you must also sign, which will prevent him from signing because the others will not sign. So the aim really is what, sir? To say it but not do it? Well, yeah, that's it. In other words, I'm willing to sign, but because you don't want to sign, I will not sign. All right, but let's go to what he said. That Tungkol sa waiver, nag-sign na siya noon. According to Attorney Panelo, siya pa ang spokesman noon eh. Pumirma na siya ng waiver. At ang bangko, BPI, naglabas na ng nilalaman katong bank account in question. 16,000 lang ang laman ng bangko. Ano yung mga pinagsasasabi mo, Boss Trill? Pahiya na naman tayo dyan. Anong cambio na naman gagawin mo niyan? Contrary sa sinasabi ni listahan ni Trillanes na 281 million daw. 16,000 lang. Mayroon ng certification ng bangko. Oy, bangko na nagpapatunay dyan, Boss Trill. Paano ngayon yan? Ikaw talaga, oh. Ano ba naman yung mga ebidensya ang nilalabas mo? Nabibili mo ba yung sa rekto?
as early as 2016. Tayo Tatanong, dyan, boss. Saan galing yung lista ni Trillanes? Sa listahan ng pautang sa tindahan. Tinanong siya sa Quadcom. Eh sabi niya, may nagbigay lang daw sa kanya. Oh, pautang ata sa tindahan yung pinakita mo, Boss Trill. Pahiya tayo niyan. Boss, tignan mo naman yung mga ebidensya mo. Siguraduhin mo naman na solid, hindi liquid, gas. Anong klaseng? Parang hindi senador, parang hindi PME graduate. Ibinigay sa kanya, tinanggap niya, tapos i-present niya, akusahan niya ang presidente. Anong klase? Parang nga nangyari, no? Meron ako ebidensya kay Rodrigo Duterte. Ito, nakita mo. Oh, dalhin mo dun. Pakita mo. Ah, talaga? Duterte to? Ebidensya? O sige, bukas pupunta na ako dun. Hindi mo na chine-check, no? Hindi mo nire-research. Basta tanggap ka na lang ng tanggap. Basta pag narinig mo yung pangalan ni Tatay Digong, oh, amin na ebidensya. Pakita ko agad yan. Ay, ito ang ebidensya. Ito ang nagpapatunay. Ganun agad. Wala ka agad research. Hindi mo ka agad pinag-aralan. Ako naman. Basta may masabi lang no? Mema lang. Kasi pag-iisip naman niya. Boss Trill naman talaga, oh. So, Bago ka wala na, yan, yung oh. waiver na yan. Style lang din ni Trillanes. Hindi niya kayang paikutin si Tatay Digong. Challenging the ICC, come here tomorrow, start investigating, and if I am found guilty, I can actually rot in jail. My question is, does that mean that the former president already submitted himself to the jurisdiction of the ICC? No, not yet. Oh. Not yet. Not yet. The ICC will Oh. Yung sinabi niya na, sige na, come here, investigate me. Hindi pa nag-surrender si Tatay Digong sa jurisdiction ng ICC. Salita lang yun. So, magaling talaga itong si ex-Supreme Court Justice Carpio. Ayan, palakpakan natin si ex-Justice Carpio. Tama yung sagot niya, wala pa. acquire jurisdiction over him if they can arrest him. Because under the rules of the ICC, the trial will not proceed unless they have custody of the accused. So even if the warrant of arrest is issued, if he's not arrested and brought to the custody of ICC, there will be no trial. I see. So it's a little bit more complicated than actually just saying, come to the Yes. Philippines and investigate me tomorrow. Yeah, if they investigate him tomorrow, they still have to issue the warrant of arrest, and he doesn't have to honor that. I see. So wala pa pong jurisdiction na pinag-uusapan dito. Wala! The ICC has not yet acquired jurisdiction over the person for purposes of Ayan! proceeding with the trial. But for purposes of investigating whether a crime has been committed, they have jurisdiction. The jurisdiction begins once an arrest warrant is issued and they take custody of this There's particular jurisdiction individual. to proceed with the trial. I see. Okay. So, Okay, speaking of yung pag-aresto na, no? Sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na although ang official stand ng Philippine government is hindi makikipagtulungan sa ICC. Oh. Wala silang jurisdiction. Yan ang stand ng Philippine government. Kaya lang, kung ang ICC daw is magpatulong sa Interpol, we might. Okay? Mayroon ako ang abogadong napakinggan, si Attorney Rene Bueno, ang galing niyang magpaliwanag. Yung exact word ni Executive Secretary Bersamin, we might feel obliged to cooperate. Ano daw yun, yung salita na yun, walang kasiguruhan. We might feel obliged. Pwedeng hindi, pwedeng optional. Kaya, sabi pa ni so walang kasiguruhan na makikipagtulungan ng ating gobyerno. Kasi yan lang naman ang talagang inaasahan nila, yung ICC. Kaya dyan sila dumidepende. No? Diyan na nila parang inaalay ang lahat. Parang kayo nang bahala para si Digong ay maparusahan. Parang gano'n. Kasi sila hindi nila kaya dito eh. At saka parang inaamin nila sa sarili nila na baldado ang hustisya sa atin dito. No? Kaya ngayon, sige, handa namang harapin ni Tatay Digong yang mga yan. 'Di ba? Dahil si Tatay Digong, alam niya sa sarili niya na wala siyang masamang ginawa. At hindi yun nakaapekto sa mga inosenteng tao na pinagtanggol niya. Ngayon, kung kailangan nyo ng ICC dahil gusto nyong ipagtanggol yung mga naging biktima na nagkakalat ng masamang bisyo sa Pilipinas, di gawin nyo, sabi ni PRRD. Diba? Pero paano naman yung mga naging biktima ng mga yun? Yun ang itanong nyo. Diba? Hindi nyo nga tinatapik yan, parang iwas na iwas kayo dyan.
Baka pag tinapik nga ni ano yan ni nung isa congressman na babae, yung sa Duterte Youth, 'di ba? Ni Cardema. Oh, nagalit pa sila kay Cardema. Parang nainis pa sila. Na pinagtatanggol naman ni Cardema yung ginawa ni PRRD at sinasabi niyang tama. At ang sinasabi niya, paano naman yung mga naging biktima ng gumagamit ng bisyo na yan? Yung mga pamilyang pinaslang, 'di ba? Yung mga kababaihang hinalay, 'di ba? Mga ninakawan, 'di ba? Ang dami naging biktima niyan. Pero hindi nyo iniintindi. Ang iniintindi nyo, ang biktima sa inyo ay yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At yung nagpapakalat ng pinagbabawal na gamot. Yun, di ba? Sabi pa ni Attorney Rene Bueno, isang vlogger na abogado, hindi daw legally binding ang red notice ng ICC. Kasi kung ang Interpol, yung red notice ng Interpol hindi legally binding. Yung ICC, kung mag-issue ng warrant of arrest, yan, legally binding. Paliwanag na Attorney Bueno. So, ang ICC, pwedeng magpatulong sa Interpol. Ang Interpol naman, mag-issue ng red notice sa Pilipinas sa pag-aresto kay PRRD. Hindi legally binding. Pwedeng itsapera o ng Philippine government. Pag hindi nakipagtulungan ng Philippine government, wala silang magagawa. Kagaya doon sa Russia, matagal na, mga more than 2 years na yung warrant of arrest issued by ICC against President Putin. Hanggang hindi pa rin aresto. Bakit? Papasok ka muna sa Russia. Sino ang Tirahin ka ang kagad unang doon. aarestuin doon, nag-issue ang Russian court ba? Basta Russia, may may arrest higit yan. order din versus sa prosecutor ng ICC, si Mr. Khan. Ganun lang kasimple. So, matagal pang labanan ito. Salamat, Supreme Court Justice Attorney Carpio, sa paliwanag nyo na talagang marunong talagang maglaro itong aming tatay, Digong. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay General Macanas, the General's Viewpoint. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.